Love Serye TV. Magandang araw. Tunghayan natin ang panibagong kwentong aming hatid na pinamagatang Crush and Craziness. Ilang beses ko bang sasabihin sa sarili kong hindi ko naman talaga siya mahal at hindi ako aasa. Classmates kami simula elementary hanggang high school. Sa totoo lang, hindi siya isa sa best friends ko. Close friend ko lang siya dahil 30 lang naman kami sa klase. Isa lang siya sa mga kagrupo ko sa cleaners na inuutusan ko lang na magtapon ng basura dahil siya lang naman ang lalaki sa grupo namin. Sa ilang taon namin pagsasama sa loob ng classroom, isa lang siya sa random na taong nakikita ko. Isa lang siya sa libo-libong tao na nakakasalumuha ko. Isa rin siya sa mga classmates kong naiilista ko sa noisy list. Isa rin siya sa mga naiilista kong tumatayo kapag walang teacher. Isa lang siya. Tama, nag-iisa lang pala siya. Nakapagtapos kami ng high school na parang wala lang. Nagkikita pa rin naman kami tuwing may reunion. Nagpapansinan. Alam ko lahat ng kwento sa kanya dahil nga close friend ko siya. Sa lahat yata ng close friends ko, siya lang yung pinakamakulit. Tanging pagpapalitan na lang ng text messages ang naging communication namin ng mas madalas. Pinapadaan ko lang siya ng group messages ko. Pinapadalhan ko lang siya ng mga quotes tuwing bumabati ako ng good morning sa lahat. Pero nakakatawa, dahil sa bawat pakikipag-usap niya sa akin, nararamdaman kong parang may iba. Second year college na kami ngayon at pareho kami ng kinukuhang course. Night shift siya at ako naman ay pang umaga. Nakikita lang kami sa school tuwing tanghaling tapat. Kumbaga, intersecting lines, tanghali ang point of intersection namin dalawa. Sa bawat intersection na nagaganap sa tuwing nagkikita kami sa hallway, isa lang ang iniisip ko. Sana magkita pa kami araw-araw. Paano ko nalaman to? Minsan kasi magka-text kami. Ang gulo no? Basta hayaan nyo na lang ako. Pati ako naguguluhan sa existence niya sa buhay ko. Ang tanging alam ko lang, rate reply yung puso ko sa pag-realize na may nararamdaman pala ako sa kanya. Masaklap. Dahil pagkatapos lang ng 2 taon ko lang napagtanto ang lahat. Nakakatawa nga eh. Ngayon lang ako naghanap sa kanya ng ganito. Naglalakad ako sa hallway ngayon. Nagulat na lang ako na may umakbay sa balikat ko. Uy, late ka na niyan. At kung akbay niya, nasa balikat ko pa rin. Ramdam na ramdam ko yung kilig hormones ko at naging active na naman sila. Na-realize ko na ayos lang pala maging maliit lalo pag ganito katangkad yung aakbay sa'yo. Uwe, ikaw yon. Hindi ko na inalis yung pagkakadantay niya sa mga balikat ko. Sanay na naman ako at alam kong friendly approach lang para sa kanya yon. Kaya naman, inakbayan ko na lang rin siya. Naiilang ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Ayoko din naman bigyan niya ng meaning yung ginagawa ko. Kasi alam kong wala lang talaga sa kanya yon. Alam niyang boyish ako. Siga at hindi rin ako yung tipo ng babaeng nagkakagusto. Kaya siguro alam niyang safe siya sa akin. Anong section mo? Tanong niya sa akin. First semester ngayon. Mga unang araw pa lamang mula na magbukas ang klase at hindi regular yung classes namin. Pareho kaming isa sa mga scholar ng bayan kung tawagin. BS Ed English 21D. Ikaw? Education yung course ko. Major in English. Alam kong education rin naman yung course niya pero major in TLE nga lang. BS Ed TLE 21N ako. Night shift. Sagot niya habang nakalagay na ang mga kamay niya sa bulsa niya. Sabay kaming naglalakad ngayon papunta sa main building. Diretso lang yung tingin niya. Pero ako, hindi ko maiwasang hindi tumingin sa kanya. Night shift? Bakit? Ang aga mo ata. Tanong ko sa kanya. Inosente lang yung tanong ko sa kanya. Hindi ko pa alam yung dapat kong sabihin. It's quite random thoughts and random questions. Nagpapapalit kasi ako ng schedule sa isang subject. 6 p.m. to 9. Yung uwi ko every Monday. Ang pangit diba? Kaya pinalipat ko ng oras. 9 a.m. to 12 noon. Yung 2 kong subjects. Eduk subjects ko yun kaya nagawa ng paraan na malipat ako ng ibang section.
Sa haba ng kwento niya, wala akong ibang nagawa kundi tumingin sa mata niya habang naglalakad kami. Oo, hindi ko na halos tiningnan ang dinadaanan ko dahil masyado na akong nasilaw sa mga mata niya. Buti na lang, alam ng mga paa ko kung saan ako pupunta. Anong section raw ba ang pupuntahan? Tanong ko sa kanya. Natalisod ako sa bato sa daanan, kaya napilitan na akong tumingin sa daan at hindi na sa kanya. Sabi sa schedule ko, sa section niyo ata. Foundation of Education at Philosophy of Education yung subjects ko, kasama niyo eh. Hindi naman nag-react yung heart ko nang marinig ko yung sinabi niya. Busy kasi ako sa pag-aaral kaya alam kong hindi ko na rin siya masamahan masyado. Pero ayos lang. Iisipin ko na lang na throwback high school lang yung pagkikita namin. Ang cool kasi. Naku, mag-ingat ka sa section namin. Maraming maingay sa amin. Ayaw mo nang maingay, hindi ba? Kung ikaw naman na mag-iingay sa tabi ko, ayos lang. Nakangiti siya nang sabihin niya ito. 9:09 pa lang ng umaga pero bakit kailangan gumugulong na lahat yung butterfly sa tiyan ko? Bad trip. Paasa ka no? Pag ako na-fall sa'yo, lagot ka sa'kin. Na-fall lang pala di sasaluhin kita. Saan mo ba banda gustong mahulog? Tumawa siya ng malakas pagkasabi nito. Kailangan bang iibahin yung sagot niya sa tanong ko? I mean, bakit ang layo ng sagot niya? Pa-fall masyado. Ang hirap kayang umasa. Sa tuwing makikipag-usap ako sa sarili ko sa harap ng salamin, kinukumbinsi ko yung sarili ko na wag mahuhulog sa kanya. Wag rin akong aasa dahil malamang na malamang ginagawa niya yun sa lahat. Para kasi siyang tumatakbo bilang Mr. Friendly sa lahat ng lugar Mariz, wag ka nang aasa kay Jan. Isa lang siya sa random na taong pwedeng manakit ng random din na puso at buhay mo. Yes, nagmo-monolog ako tuwing umaga. Itago na lang natin siya sa pangalan Jan. Ayoko na kasing bigyan ng atensyon. Yung buong pangalan niya. Baka sabihin ninyo masyadong detalyado yung paglalarawan ko sa kanya. Sa unang pagpasok niya pa lamang sa classroom namin, agaw pansin na kaagad ang presensya niya. Naglilingunan kasi yung mga classmates kong babae sa kanya. Nagbubulungan rin sila pagkatapos. Ang mas weird pa sa ginagawa nila, tumitingin sila sa akin at nagtatawanan. Paano? Sa akin kasi siya tumabi. Pareho kaming nasa likod ng part ng classroom. Ang init palang pumasok kapag umaga. Isang electric fan lang rin nasa room nyo. Dapat sinasabi nyo to sa advisor nyo Bolong niya sa akin habang itinataas na yung collar niya para magpaypay. Halata nga naiinitan siya. Ano ka ba? Maulan kaya? Hindi naman mainit. Baka naiinitan ka lang kasi katabi mo ako. Bulong ko rin sabay tawa. Natawa ako sa reaction niya kasi sobrang poker face. Nakikipagtitigan muna siya at saka sinabi, last mo na yan. Tumawa siya pagkatapos. Ikinainis ko yon kapag ako nagjo-joke masama. Bakit pag siya nagpapatawa, tumatawa naman ako Nakikisama naman ako sa joke niya. Nakakainis, hindi ba? Halos 1 oras na kami naghihintay sa professors namin. At halos ting isa, walang dumating. Isa ata tong training nila sa amin, ang magkaroon ng infinite patience. Halata talagang hindi pa regular classes dahil sa hindi nila pagpapakita sa amin. Kung ang mga professors may lakas ng loob umabsent, dapat tayo rin Unfair, di ba? Sabi niya sa akin. Halos umuo na lang ako kasi siya yung nagsabi nun Kapag siya nagsabi, oo agad. So, anong punto mo? Tanong ko sa kanya. Huwag mo sabihing magkating tayo. Malapit lang naman yung SM dito. Ayaw niya sa akin. Hindi ako yung estudyante na fan ng cutting classes. Kahit hindi pumapasok yung professors, naghihintay talaga ako. Pero mukhang magiging fan na ata ako nito dahil sa pagpipilit niya sa akin. Ang nonsense ng gusto mong activity. Magbasa ka na lang nang may matutunan ka. Sagot ko sa kanya. Inirapan ko siya at natawa ko. Deep inside, sa reaksyon niya. How dare you? Putol niya sa sarili niya dahil alam kong nauutal siya. How dare you say that to me? Nauutal siya pagkasabi nito. Pwe, ayoko mag-English. Hindi naman ako English major. Tara na. Hindi lang sa libro natututunan ang lahat.
Dapat alam mo yan. Natapos rin ang mahabang debate namin. Napapayag niya ako mag-cutting classes. Hindi pa naman raw regular classes kaya wag raw ako mag-alala. As if hindi ako mag-aalala, diba? Nasa loob kami ng jeep papuntang SM. Siksikan sa loob dahil pilit na pinagkasya ng jeepney driver ang 30 na tao sa maliit na jeep niya. Alakas na patugtog niya ng rap songs. Masikip at mainit at matindi ang tawanan ng mga magkakakilala. Natawa ko dahil nilibre niya ako ng bayad. Oops, hindi na kita sisingilin. Malakas ka naman sa akin. Natawa na lang rin ako sa pagmamayabang ni John. Peste ka kamo, ewan ko sa'yo. Sabay hampas ng malakas sa braso nito. Nag-smirk lang siya. Pang-asar diba? Pero imagine, wala nakaisip sa mga brain cells ko na magiging ganito kami. Isa lang din siya sa mga random na taong nakakausap, nakakasalamuha at nakakasama ko sa loob ng isang araw. Pero bakit sa random na taong ito, nagulo ang arrangement ng butterfly sa tiyan ko? Nagtatalunan na sila imbis na lumilipad. Hindi niya na ako kinausap pagkatapos. Nagbabasa ka ng text sa cellphone niya. Napatingin na lang ako ng masama sa driver. Dahil ang bilis niya magpatakbo ng jeep. Bata pa ako. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ang dami ko pang iniisip. Si John lang ang nagsasabing mainit yung panahon. Pero sa totoo lang, lamig na ako dahil June at panahon ito ng tag-ulan. Cancellation of classes at mas mahabang oras para matulog. Si John lang talaga ang may kakaibang opinion sa lahat ng bagay. Pati weather hindi niya pinalagpas. Dahil maulan, imbis na mag-basketball at pumunta sa basketball court, nalipat kami sa covered court na may gymnasium rin ng school. Sa kanang bahagi kami ng bleacher na upo dahil na rin doon kami pinapunta ng PE instructor. Samantala napansin ko namang nasa kabilang side naman ng bleachers ang klase ni John. And time check. Tama, 12 noon nga pala. Last subject ko na to at siya ang first subject pa lang. Maris! Nahihiya ako dahil ang lakas ng tawag niya sa akin. Alam ko na, nangaasar lang to dahil alam niyang ayaw kong tinatawag ako kapag may ibang tao. Nahihiya kasi ako na may iba pa silang isipin. NBSB pa ako at ayokong malagyan ng dungis yung title kong yon. Nagtingin na ng mga kaklase ko sa akin. Iyon ang tingin na may kahulugan. Ngumisi pa nga ang mga seatmates ko sabay-sabi. Hindi ko ina-expect na may boyfriend ka pala, Maris. Inirapan ko lang sila at pinatigil na. Sa totoo lang, hindi ko pa madecipher if may something sa amin. Oo, close na close kami. Panay ang palitan ng text messages. Pero wala ng feelings, diba? Mahirap umasa lalo na kung walang pag-asa. Sa huli, masasaktan na rin lang ako. Kaya lang, hindi ko mapigilan yung puso kong nagpapalpitate sa tuwing magkasama kami. Kahit ilang beses ko atang sabihin, wala lang. Alam kong meron pa ring 1% na feelings yung puso ko para sa kanya. Nung araw ring yon, ginabi kami ng uwi dahil nagpa-validate pa kami ng ID at kumuha ng registration forms. Halos 6:00 na kami nakalabas ng school dahil nilakad pa namin. Gabi na para sa akin ang 6:00 dahil hindi naman ako sanay umuwi ng masyadong gabi. Naglalakad na ako sa Terraza Street. Marami pa rin namang tao, kaya nabawasan kahit papano yung kaduwagan ko. Napansin ko kaagad na naglalakad na rin si John. Ng mga sandaling iyon, simpleng white t-shirt lang yung suot niya pero elegante pa rin ang dating niya. Kulang na kulang mag-spark siya. Hinabol ko siya unconsciously dahil binilisan ko yung lakad ko. Alam kong same lang kami ng way. Halata bang masyado ako knowledgeable sa kanya? San ka sasakay ngayon? Tanong ko sa kanya. Balita ko sumasakay siya ng LRT eh. Hindi pa ako nakakasakay ron dahil jeep ako nakakasakay palagi. Tara, LRT tayo? Yaya niya sa akin. Hindi pa ako nakakasakay ron. Kasama mo naman ako eh. Mas lalo atang nagpanik yung heartbeats ko nang hawakan niya yung wrist ko. Sobrang kakaiba na yung feeling dahil baka maging 100% na yung 1%. Pasalamat ako dahil gabi na. Hindi na masyadong halata kung magbablush man yung pisngi ko o hindi. Nasa loob na kami ng LRT station at naghihintay ng susunod na tren na darating. Hawak-hawak yung LRT card kasi takot ako mawala yon.
Kaya lang inagaw niya sa akin. May mga bagay na nawala kapag masyado mong hinahawakan. Sabi niya sa akin. Oo, lalo na kapag ikaw yung kumuha. Kainis. Maktol ko sa kanya. Kaya kapag may feelings ka na sa isang tao, dapat hindi mo na hinahawakan. Dapat dyan, nilalabas. Sinasabi.